kasi Norma Silvestre, 63 years old. Ako si Ate Lisa, 51 years old na ako. Taga Bulacan kami. Ako nga pala si Angel H. Laderas. 63 years old. Ako nga pala si Miko, 28 years old. Ako po si Amalia Alba. Ako po si Daven Aranda. 12 years na po na deboto ni Pong Nazareno po. Siguro 20 years na rin ako na talagang deboto. Siguro mga nasa 4 years. Siguro mga 23, gano'n. Matagal na. Simula nung nagpunta dito yung Nazareno sa Luneta, nagpunta na kami rito. Kaya lang nung nag-time ng pandemic, pinagbawal. Walang nakakalabas na tao. Oo, araw-araw na, taon-taon kami pupunta rito. Panata. Panata, unang-una ang nanay ko, pinanata niya ako sa Poong Jesus Nazareno. Pinagpatuloy ko na lang, then hindi ako pa na-stroke noon, nagkasakit. Nakikipira na kami dyan. Tapos, ngayong na-stroke ako, pumipila, ano pa rin, hindi na ako pumipila kasi may sakit na ako. Bukod sa Panata, syempre hanap buhay ito. Dito kami kumikita, di ba? Kasi doon sa Bulacan, merong isang lugar doon na gumagawa sila ng, yan, yung mga langis. Yan. Tapos yung mga santo, ginagawa yan doon. Syempre, community yun eh. Nahihikayat ako na sumama sa kanila, magbenta, ganyan. Tapos, kung nasa yung Nazareno, pupuntahan mo, susundan mo. Malaking halaga yan. Malaking bagay para sa amin. Kasi minsan pag may sakit ka, siyempre hihingi ka ng tulong sa kanya at medyo pakikinggan ka naman, pinakikinggan, gumagaling naman. Ito na yung parang alay lakad. Siyempre ito yung ng Panginoon eh. Diba? Yung naging supper niya. So parang ito na rin yung ginagawa natin, pang-alala sa kanya. Siguro dahil sa mga problema na mula pagka mga anak ko, mga sari-sari sa kabuhayan, parang sa kanya lang ako lumapit. Na alam kong natinulungan niya ako. Naranasan ko po kasi yung sa misis ko, bali nag-ibang bansa, na hiniling ko Pong Nazareno na makauwi. Kasi nagkaroon po siya ng problema sa ibang bansa. Ayun po, na tupad naman po yung unang araw kong pumunta rito ng po. Mahirap na kasi sa edad ko, baka masopokit. Kasi minsan pag yung sa dami ng tao, dagsa, pag nasopokit ka, hirap huminga. Kasi walang hangin na makuha eh. Ngalay, tapos gutom. Kailangan magtiis ka kasi yung hindi ka pwedeng uminom ng tubig kasi kailangan nandito ka sa pila eh. Hindi ko makakalimutan. Bali may nagkaroon po ako ng rito sa dibdib. Bali hindi ako nakahinga nun. Bali yun lang po yung pinaka ko na hindi ko po pinilit na sumampa ulit. Bali muna po ako. Nagpaliban ng ilang taon po. Masaya actually. Nag-enjoy ako dati. I hate talaga ng ingay. Kasi introvert. Ayoko na magulo, lahat. Hate ko yan. Pero ngayon, parang na-enjoy ako, nakikinig ako. Okay naman, wala naman parang bang hindi ka napagod. Ganon. Nawala yung mga pagod mo, yung pananakit sa talampakan.
nawala. Pero parang pakiramdam mo, napakagaang. Yun lang. Ang dami ko ng sakit na alam ko na minsan sa walang pera, hindi na ako nagpupunta sa doktor. Punta na lang ako ng Quiapo. Doon ako nanghihingi ng na para gumaling ako. Lahat naman ay pinanalangin ko. Hindi ko na pwedeng isa-isahin kasi minsan nakakahiya na. Pero totoo, lahat ng ipinalangin ko sa kanya, lahat nagkatotoo, nagkaroon ng katuparan. Magtiwala na kailanman hindi ka iiwan ng poong Jesus Nazareno. Maraming tao talagang hindi naniniwala, pero ako para sa akin, mas marami lamang ang naniniwala. Eh lahat ng mga nagpunta rito naniniwala yan eh. Mag-iingat na lang po sila, yung pag hindi po kaya, pwede naman pong labas muna. Tapos ipon po ng lakas para pag ano po, hanap ng pwesto, pag may magandang pwesto po, sampa ulit po. Yun lang po, maglagi na lang sila mag-iingat. Dapat talaga nilang ipagpatuloy. Kasi hindi naman para sa ibang tao yun, para sa sarili nila. Para maging silang mabuting tao, maging mabuting mamamayan, maging mabuting anak ng Diyos. At higit sa lahat, para magkaroon sila ng sa sarili na ito pala ako, dito pala ako dapat. Para mapatunayan yun sa ibang tao na kahit tayo mga ganito lang, na minsan nagkakamali, pero malaki ang pananalig natin sa Diyos na napagpatuloy natin yung pananampalataya na gano'n.